Mga kabayan, magandang balita po sa lahat ng mga taga-suporta ni Vice President Inday Sara Duterte at DDS supporters. Ito ay matapos bumoto ang mga maestrado at nanindigang unconstitutional ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa butong 13-0, nanindigan ang Korte Suprema sa naunang desisyon nito na nagdedeklarang labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagtibay rin ng Korte Suprema na walang nakuhang jurisdiksyon ang Senado para ipagpatuloy ang nasabing paglilitis. A unanimous vote of all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the Court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Cadiwa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. The court clarified the following points. First, the first three impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. Samantala, nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga hukom na bumoto at nagdesisyon para ibasura ang impeachment complaint na inihain ng Kamara laban sa kanya. Sa isang interview, sinabi ni Vice President Sara na nagpapasalamat siya sa lahat ng mga Pilipino na patuloy na sumusuporta sa kanya at kanilang pamilya. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, pinasasalamatan din niya ang lahat na mga abogado na sumuporta sa kanya para questionin ang pang-aabuso ng House of Representatives kaugnay nga sa pagsasampa ng kaso o pagpapa-impeach sa kanya. Unang pasalamat ko sa Diyos sa Ginoo ra na tanan, saka nato na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagdeklara nitong labag sa saligang batas ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Korte Suprema sa Maynila, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, anong detalye at highlights sa desisyon ng Korte Suprema? Unanimous na yung desisyon ng mga mahistrado ng Supreme Court na lumahok nga dito sa botohan na ibasura itong motion for reconsideration ng Kamara kaugnay po noong ruling na SC noong July last year declaring as unconstitutional itong articles of impeachment laban nga kay Vice President Duterte dahil po doon sa sinasabing paglabag sa one-year bar rule. Partikular po ito yung sa fourth na impeachment complaint na approved ng higit one-third ng mga House members which was then transmitted to the Senate po noong February 5, 2025. Ayon po sa SC, pong naunang three na impeachment complaints ay hindi po nailagay doon sa order of business sa loob ng required na 10 session days. At tagit pa nga ng SC, dapat ay may due process sa process ng impeachment. Dahil nga ito ay denied na with finality, ito kanilang MR, ay this can no longer be appealed. At narito po ang pahayag ng Korte Suprema. The Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution.
Jiggy, despite this, ay pwede naman mag-aay na panibagong impeachment complaint laban sa vice pagkatapos nga ng one-year bar rule sa February 6. Jiggy. JC, may reaksyon na ba ang kampo ni VP Sara sa desisyon ng Korte Suprema? Jiggy, nagpasalamat nga itong defense team ni VP Sara dyan po sa SC ruling. Ngayon daw po na-settled na ang isyong ito, ay close na raw ito at dapat nang mag-move on sa other na mga mahalagang issue sa bansa. VP Inday, first of all, on behalf of the Filipino community supporting you all over the world, congratulations for winning your case against the impeachment complaint filed against you. Yes. Unang pasalamat ko sa Diyos, sa Ginoo ra na tanan, saka nato na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ma'am, alam ba ni former president na nanalo ka sa kaso mo? Hindi ko binabanggit sa kanya yung mga kabahin sa ako ba? Okay. Hindi ko binabanggit sa kanya na may nag-file ng isang impeachment, second impeachment, third impeachment. Nabanggit ko isang beses, kaso hindi ko lang alam kung naintindihan niya na kaparte yun sa impeachment, questioning the impeachment. Kasi isa siya sa mga abogado doon. Maalala niyo, isa si President Duterte sa mga pumirma doon sa petition na sa Supreme Court. Noon, matagal na yun, nabanggit ko. Kanina, hindi ko na binanggit sa kanya yung denial ng motion for reconsideration doon sa kaso dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Okay. Mas mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kesa yung sa impeachment. Hindi na lang siguro ako magtanong, ma'am, kasi may follow-up sana ako sa impeachment. Hindi ko binanggit sa kanya. Okay. Oo. How about, ma'am, knowing that dismissed with finality naman yung motion for reconsideration, are you prepared for the seemingly obvious effort of your detractors come after February 6 to file another impeachment complaint against you? Yes. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon ng speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yon. At hanggang ngayon, tutuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And nung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino ay ganun ang gagawin nila. Makapal sila ng kaso, impeachment man hindi. Okay. Ma'am, may mga question ba kayo, guys? Wala na ba? Walang question? Ma'am, do you have a message na lang sa mga kababayan natin na talagang sobrang nasiyahan, including myself, for this positive development? Hinay-hinay lang sa celebration. Don't drink and drive, mga kababayan. Mag-celebrate kayo, pero celebrate responsibly. Huwag ubusin ang pera sa bisyo. At huwag magmaneho ng lasing. At kung maaari ay dyan na lang kayo sa mga bahay ninyo mag-celebrate or mag-celebrate kayo online. Mas mura yon. Internet lang ang kapital ninyo. Data lang.
VP Inday, mabuhay ka, stay strong. Thank you. We are Maraming rooting for you. salamat sa inyo. Ang ano ko ay wish ko talaga lahat para sa bagong taon ay paulit-ulit naman yon. Good health and happiness para sa inyo. Thank you, VP. A unanimous vote, all those participating, the Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. It affirmed that the fourth impeachment complaint transmitted to the Senate on February 5, 2025 was already barred by Article 11, Section 3, Subsection 5 of the Constitution. Associate Justice Alfredo Benjamin Cadiwa took no part. Associate Justice Maria Filomena Singh was on leave. The court clarified the following points. First, the first three impeachment complaints filed in accordance with the first mode of initiating an impeachment, that is, Article 11, Section 3, Subsection 2, were not placed in the order of business within the required 10 session days. Session days as used in Article 11, Section 3, Subsection 2, or for purposes of the first mode of initiating an impeachment complaint, does not mean legislative session days. A session day for purposes of Article 11 in the Constitution was given its plain and ordinary sense, which the court interprets to mean a calendar day in which the House of Representatives holds a plenary session. Second, the court reiterated Gutierrez versus House of Representatives. However, it further elaborated that an impeachment complaint filed in accordance with the first mode of impeachment, which is Article 11, Section 3, Subsection 2, is deemed initiated for purposes of the one-year bar in Article 11, Section 3, Subsection 5 when A. A properly verified and endorsed impeachment complaint is referred to the Committee on Justice. B. A properly verified and endorsed impeachment complaint is not placed in the order of business of the House within 10 session days or referred to the Committee on Justice after it has been put in the order of business within 3 session days as required by Article 11, Section 3, Subsection 2 of the Constitution. Or C. No articles of impeachment are transmitted to the Senate before the House adjourns sine die. This means that the initiation of an impeachment complaint must occur during the term of Congress. Yes. Hello. Clarification. So wala pong nangyaring changes ma'am sa voting dun sa unang ruling doon sa July 25. The same din po yung ngayon. Yes. Unanimous for those who were present. Yes. Good afternoon po. Ako po si Hi. Agnes from One News. Confirm ko lang po, so yung MR decision po, we can still proceed po with the February 6 na one-year bar. Since may mga impeachment complaints na po na inihain sa House recently, or ngayon pa lang ulit mag-i-start since may decision po yung sa MR na House? Again, it will be after the one-year bar rule from the transmission of the articles of impeachment last Friday.